isip ang Diyos na tugunan ng ating mga daing. Amen. Nandyan siya. Hallelujah. Nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi siya nawawala mga kapatid kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin. Amen. Kung siya'y ating tatawagin. Hallelujah. Nangako ang Panginoon mga kapatid, huwag natin tayong bibitaw. At ang Diyos ay hindi tayo niyang papabayaan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name of God. For I am the Holy Spirit, my Lord. Bring healing, my Lord. Bring revival. Bring salvation, my Lord. Hallelujah. Bring deliverance, my Lord. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Before we go further, ay mayroon pong prayer request ba? Wala po, praise God. Tayo po ay magabasa. Ang ating pong teksto po, ang ating pong paksa ngayon ay Divine Protection. Divine Protection. The very powerful chapter in the Bible is in the book of Psalms 91. Kaya kung may memorize natin Psalms 91 is a powerful chapter po sa buo, mga kapatid, salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, it is the security of the godly. Ang sabi po, he that dwelleth in the secret and the place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wing shalt thou trust. His throat shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, for the destruction that wasteth at noondays. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thy eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even thou Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plagues come nigh thy dwelling. For He shall give His angel charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee at their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder, and the young lion and the dragon shall trample under feet. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him, and I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him, and I will be with him in trouble. And I will deliver him and honor him. With long life will satisfy him, and shew my salvation. Yan po ang praise God, the divine protection po ng ating Panginoon sa mga godly, sa mga Diyos, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon na matapat. Praise God. Hallelujah. Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, once again, let your Holy Spirit, Panginoon, dwell upon this place, Panginoon, Lord. Let your Shekinah glory dwell, Panginoon, Lord. Fill everyone by the Holy Ghost. You are the one give peace. You are the one give hallelujah joy. You are the one give hallelujah healing and happiness. A deliverance to everyone that have faith upon you, Lord. Hallelujah. We give you praise and honor, God. You inhabit the praises of your people. Ikaw na nanaan sa mga pagpupuri ng iyong mga anak po, Panginoon. Touch everyone, Panginoon. By the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord. Let your healing flow, Panginoon. Those are suffering sickness and diseases. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa himala. Salamat po sa kalusugan. Purihin ka at luwalatin, Ama. In the name of Jesus Christ I pray. In the name of Jesus Christ I pray. Hallelujah. Amen and amen. Cast out obstacle in Jesus' name. Hallelujah. I declare healing, deliverance. I declare wonderful works. I declare revival. I declare salvation. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makapot tayo. Glory to God. Napakaganda po at makapangyarihan ang pangako ng salita ng Panginoon. Ating pong babasahin po sa Tagalog. Ang sabi nito, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang siyang naghangad
ng pagkupukop ng kataas-taasan at manatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsasabi, Kayawi, moog kat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos at Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikaw kaniyang ililigtas. Kahit anumang matinding salot at di ka magdaranas. Anumang salot ay walang maranasan ng kaniyang mga anak. Lulukubang kaniya ng lilim ng kaniyang mapalad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Ingatan niya ipagsasanggalang sapagkat siya ay matapat. Praise God, matapat ang Diyos, ipagsanggalang po tayo. Sa pagsapit ng gabi, di ka matatakot. Anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, di na sa anumat mga darating na salot sapagkat ang ng dilim sa puksat wala kang takot sa araw manang dumating. Anumang dumating na salot, anumang dumating ng kadaliman at pagpuksa, at hindi po tayo matatakot. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao at sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 1,000 di ka matatakot, at matitiyak mo di ka maano. Ano mga libo-libo na makaaway na sa paligid mo, na harapan mo, hindi ka matatakot dahil yan ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! At ang sabi, ikaw magmasid at manunood. Mapapatunayan, iyong makikita taong masama, pinarurusahan. Makikita natin ang mga masama na pinaparusahan ng Diyos. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahaba na di maranasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Walang paghihirap na maranasan sa iyong tahanan kung tayo ingatan ng Panginoon. Kung mayroon pang paghihirap, ay lilipas yan dahil darating ang sakluluko ng Panginoon. Sa verse 11, sa kaniyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin. Mayroong anghel na mag-iingat po sa kaniyang mga anak. Saan mang dako, maparoon, iyakat ay ingatan. Sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan ng sa bato, paamoy hindi masasaktan. Kahit manalaglag ka sa bato, ay ingatan ka ng Panginoon. Iyong tatapakan kahit ang mga ahas, iyong tatapakan ang mga ahas o ang liyong mabagsik. Di ka maano sa mga siyerpenting liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas niya ang tapat sa Kanya. At ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinlanlin. Ingatan niya kapag kikinlanlin tayo ng Panginoon. Kinikilala natin siya na siya ang tagapagligtas at manggagamot at Diyos na buhay. Sapagkat siya ay tumatawag, laging handa. Ako na sila'y pakinggan, laging handa na siya ay makinig sa mga panalangin ng kaniyang mga anak. Praise God. Aking sasamahan at kung may problema ay sakluluhan. Kung mayroong problema ay sakluluhan. Yan ang sabi po ng pangako ni Yahweh. Aking ililigtas at ang bawat isa'y ay parangalan. Ililigtas niya, parangalan po tayo ng ating Panginoon. At sila ay bibigyan ko, gagantimpalaan ng mahabang buhay. Bibigyan niya tayo at gantimpalaan ng long life, ang mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Matitiyak natin, there is assurance. There is, hallelujah, salvation. We can satisfy our soul. Hallelujah. Matiyak natin ang kasiyahan sa Diyos matagpuan. Si Yahweh, amen and amen. Hallelujah. Yan po ang makapangyarihan
kapangyarihan at pangako ng Diyos sa kaniyang proteksyon. Hallelujah! Kung ating memorize ang Psalms 91, very powerful verse. Hallelujah! Na yan ang mag-iingat po sa atin. Amen ba? Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! Sino nakapag-memorize ang Psalms 91? Praise God! Hallelujah! Sister Phil, naka-memorize. Ayan po ang powerful chapter in the Bible po. Praise God! Ginagamit po ng lahat ng mga naniniwala po sa salita ng Panginoon. Praise God! Kung paano gumagamit pa ang mga salamangkero, gumagamit ang mga magikero, gumagamit ang mga spiritista na ng mga iba't ibang mga salita, iba't ibang mga Latin words. But the Word of God is more than the salamangkero at ang mga magikero at ang mga spiritista. The Word is a powerful word, mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon. Siya magliligtas sa atin. Siya bigay sa atin ng kasiyahan. Siya bigay sa atin ng agalingan. Siya bigay sa atin ng proteksyon. Amen ba? Hallelujah! Lord God. Napakaganda. Ang Diyos ay magbigay sa atin ng proteksyon. Amen? Kaya kung hindi nyo pa na-memorize ang salita ng Panginoon, we must begin to memorize this Psalms 91. Amen ba? Hallelujah. Praise God. For he that dwelleth in the secret of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Ang nanatili sa lilim ng ating Panginoon ay kaniyang ililigtas. Siyang Diyos na makapangyarihan. Amen. Kapag nariyan ka sa lilim ng Panginoon, nandyan ka lalo sa pagkukup ng Panginoon kasasaasan, manatili ka at kakalingain ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan pala po ng verse, mga kapatid. Very powerful verse, mga kapatid. Iingatan ka ng Panginoon. Kakalingahin ka ng Panginoon. Hallelujah. For He said, I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, in Him will I trust. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating moob, siya ang ating lalapitan, siya ang ating hallelujah, tagapagtanggol, hallelujah, sa ating buhay na nagtitiwala ko sa Kanya. Amen? Amen? Hallelujah. So, ang mga salita ng ating Panginoon na ating panghawakan, lagi po natin isa sa buhay, lagi pong isa sa isip. Let us meditate the Word of God day and night. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, you must meditate the Word of God day and night. Atin pong ipagbulay-bulay ang salita ng Panginoon araw at gabi upang magkaroon tayo ng hallelujah, prosperity and success, tagumpay, hallelujah, at kaginhawahan sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Praise God. In 2 Kings chapter 1 verse 10, and Elijah answered and said to the captain of 50, if I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee. And 50, and there came down fire from heaven and consumed him and his 50. Ang nais po na kumaon ka sa prophet ng Panginoon na si Elijah, dala-dala ang 50 na mga sundalo kasama ng kapitan. Ang sabi, bumaba ka! Diyan dahil inuutos ka ng hari na bumaba upang kausap ang hanapin ang iyong presensya. Ngunit sabi niya, kung ako ay lingkod ng Panginoon, bumaba ang apoy at tutupukin ka. Dahil sa lingkod ng Panginoon, pinakinggan niya mga panalangin ng lingkod niya. Bumaba ang apoy at inupok ang 50 na mga sundalo dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya huwag kang magtataka, huwag kang mangamba, huwag kang mangalinlangan sa pagtitiwala sa Panginoon. Ipagtanggol ka, hallelujah, ng laban ng ating Panginoon dahil ang laban nito hindi po sa atin, sa Panginoon. Sabi po sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. Hallelujah, paglaban ka ng Panginoon. For the battle is not yours, it is God. Amen. Amen? And Daniel chapter 3 verse 25. Daniel chapter 3 verse 25. He answered, and lo, I see the four men loose walking in the midst of the fire, and they have no heart. And therefore of the fourth is like the Son of God. The Son of God. And sabi niya, hindi ba ang itinapon natin sa horno ay 3 lamang? At hindi sila nasaktan. At
Ang pang-apat ay kagaya ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, tunay po ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Do I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Kahit ano ka, mangyayari sa iyo, sa lilim ng kamatayon, sa lilim ng kabigatian, sa lilim ng kapahamakan, iligtas ka ng ating Panginoon. Kaya gano'n na naman sa Isaiah chapter 43 verse 2, mga kapatid, when you walk to the water, I will be with thee. When you walk to the river, will not overflow. When you walk to the fire, will not burn them. At hindi makakasunog sa iyo, kaya hindi, ikaw ay ingatan ng Panginoon. Tama na hindi sila nasunog sa apoy dahil nandun ang Panginoon. Kaya nga sabi namin, Lo, I am with you always, even to the end of the world. In Matthew chapter 28 verse 20. At sinabi niya sa Joshua chapter 1 verse 11, Be not afraid nor be dismayed, for I am with thee. Huwag kang matakot, dahil ako ay kasama niyo. Hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Glory to God. So, ano bang nangyayari sa ating kapaligiran? Iingatan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. In Psalms 121 verse 2 and 3, My help cometh from the Lord. Ang saklulo, ang tulong ay mula sa Panginoon Diyos, which hath made heaven and earth. Ang naglalang sa langit, sa lupa, ang saklulo sa Diyos matagpuan. Amen ba? At sabi sa verse 3, He will not suffer thy foot to be moved. Hindi niya hayaan na maghihirap ang iyong mga paa o madudulas o masaktan. For He hath kept thee, will not slumber. Ang nag-iingat sa atin ay hindi nanglulupaypay, hindi natutulog, hindi nangihina, hindi po natutulog dahil ang Diyos natin hindi natutulog. Siya ay buhay. Hallelujah! At any moment, any time, God is a living God. Hallelujah! We are not serving a dead God. We are serving a living God. Naglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Hindi natutulog, hindi nagpapahinga, nag-iingat sa Kanya, mga anak, nalalangin sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya. Araw at gabi. Amen ba? Hallelujah! Amen? Praise God. In Psalms 46, verse 1, 2, and 3, He said, God is our refuge. Karagdagan po ng sa Psalms 91. God is our refuge. Ang Diyos ang ating pong kanlungan, ang ating pong lalapitan, and strength. Siya po ang ating kalakasan. The very present help in trouble. Siya ang tunay na presente sa kapanahonan ng ating kagipitan. Siya ay tutulong sa atin sa panahon na tayo ay nagugulumihanan. Hallelujah! Amen ba? Nandyan, lagi presente ang tulong ng Panginoon. Hallelujah! Sa kasulukuyan, sa panghirap na, mga kapatid. Sa hallelujah! Sa nakalipas man, ang Diyos ay siya noon sa may magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. And Psalms, hallelujah! Amen. 46 verse 1 and 46 verse 2, sabi niya, Therefore, will not we fear. Kaya huwag tayong matatakot. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Though the earth be removed, bagamat ang lupang ito ay mawawala, mayayanig, maalis. And though the mountain be carried into the midst of the sea, kahit ang mga bundok ay dalhin doon sa karagatan. Yan ang mga pangyayari sa mga pag-uga ng mundo. Sa verse 3, Though the waters thereof roar and be troubled, mayroon mga tsunami, mayroon mga daluyong na mga karagatan ng tubig at kaguluhan man. Ang sabi niya, Though the mountain shake with the swelling thereof, kahit ang bundok man ay lumalagas lang. Ang mga bundok man ay masisira. Ang bundok man ay mayanig. Ang bundok man ay magkaroon ng lindol at magkaroon ng uga. Nandyan ang Panginoon. He is our refuge. Siya ang ating pong kanlungan. Siya ang ating katulong. Siya ang ating kalakasan. Amen ba? Hallelujah! 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 Amen. Kung ikaw ay may sakit, ang sabi niya, hallelujah, sa Deuteronomy chapter 7 verse 15, take note mga kapatid, ang sabi niya, The Lord will take away from all thee
all sickness. Alisin ng Panginoon sa iyo ang lahat ng mga sakit. Maraming sakit na ganap ay ng ubot, ang kasod, sipon. Yan sinasabi nilang mayroon namang pandemic. Ngunit po, ang sabi ng Panginoon Diyos, alisin ko sa iyo ang lahat ng mga sakit. I will take away from thee all sickness. Alisin niya sa iyo ang mga sakit. At hindi lang kasi lahat ng sakit. Amen? At sabi niya, I will put none of the evil disease. Wala akong ilagay ng mga masamang mga sakit o mga salot man, kagaya sa Egypt na pinadala niya, which thou knowest upon thee, na nalalaman mo sa iyong sarili. But will lay them upon all them that hate thee. Ngunit ilalagak ng Panginoon, ilalagay ng Panginoon ang lahat ng mga sakit nito sa mga nagagalit sa iyo, sa mga kaaway mo. Ibig sabihin, ang mga kaaway mo ay kaaway ng Diyos. Kapag ang kaaway mo yan mga alipur sa Satanas, mga demonyo na yan, sila ay paparusahan ng Panginoon ng mga sakit. Kailangan tayo maglingkod sa Panginoon dahil siya ang ating katulong, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating mga gawad, siya ang ating hallelujah, Diyos na mga pangyarihan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen ba? Amen? Tayo ba hindi nakagalak na iningatan tayo ng Panginoon? Hindi ka ba nakagalak na ingatan ka ng Panginoon? Hindi ka nakagalak na may protection ng ating Panginoon? Hindi ka ba nakagalak? Nandiyan ang makapanginahing Diyos na mag-iingat po sa atin. Dapat hindi tayo mangamba, na hindi tayo matitilag, na hindi tayo magugulumihalang. Dahil siyang Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen? Mayroon pong 8 batas na iutos para po tayong maging healthy body. Gusto niyo ba maging healthy body? Maging malusog? Praise God. Ito po. Kukopyahin niyo na lang. Number 1, godly trust. Para maging malusog, maging healthy tayo, ingatan tayo ng Panginoon, kailangan natin ang maka-Diyos na pagtitiwala. Wala tayong pagtitiwalaan. Huwag ka magtiwala sa anumang gamot. Huwag ka magtitiwala sa anumang doktor. Huwag ka magtiwala ka rin ng tao. Magtiwala ka sa Diyos. Number 1, ayan ang utos ng Panginoon. Sabi natin, magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. Para ka nagtitiwala sa Diyos. Dahil ang kanyang pag-asa ay Diyos. Jeremiah 17 verse 7 po, mga kapatid. Kaya nga sabi, promote mental health through faith in God. Pagtiwala sa Diyos, psychologically, spiritually, benefit it's provide in godly trust. Magtiwala ka sa Diyos. Amen ba? Nagtiwala ka sa Diyos o nagtiwala ka sa gamot? O nagtiwala ka sa doktor? Hello? Hello? Saan ka magtiwala sa Diyos? Amen ba? Hallelujah! Pangalawa, nakutusan ng Panginoon. It is an open air and energy. Ano ba pang ibig sabihin ng open air and energy? Ang tao ngayon gusto magkulong. Wala pong energy kapag nakulong ka. Kinakailangan lumabas ka. Kinakailangan maglanghap ka ng open air. Kinakailangan ay sariwang hangin. Amen ba? Sa lahat masabi, sariwang hangin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan ang kalusugan bigyan ng Panginoon. Libre yan! Walang bayan! Ang binigay namin sa sariwang hangin! Amen ba? Breathe first and clean air to sustain breath and well-being. Kapag gusto mo malusog, yung tinatawag na inhale and exhale. Ano ba sabi? Inhale and exhale. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa hangin. Salamat po sa kalakasan. Hallelujah. O, subukan mo kung gusto mo malaghaplat, ayaw mo mabigay. Ang madamot ka. Mamatay ka kasi hindi ka makasila. Kailangan mabigay ka naman. Kaya ang gusto ng Panginoon, give and take. Yung palapanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah! Another, energy. Paano tayo magkakaroon ng energy? Ba't masabi? Energy. What is energy? Lakas! Ba't sabi, lakas! Hallelujah! Saan tayo nagkaroon ng lakas? Sa Panginoon. Hallelujah.
Kaya kami sabi, may energy ka ba? Oh, wala na. Sabi mo katabi, may energy ka ba? Oh, naglalagpak na. Kinakailangan! Sabi, may energy ka! Sabi mo, may energy ako sa Panginoon! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kaya sabi si Ephesians chapter 6 verse 10, finally be the rain, be strong in the Lord and in the power of His might. Katapos-tapusan mga kapatid, magpakalakas ka sa energy ng Panginoon. Hallelujah! Sa kanyang kapangyarihan! Amen! Hallelujah! Alam mo sikrito, ibinigay ng Panginoon ang mga halaman, nabigay sa atin ng energy yan. Sabi sa Genesis 1 verse 30, I give you herbs and tree-bearing fruit for man's meat. Ibig sabihin, kapag mayroon kang naramdaman sa katawan, God give you energy. Ayun ba? Kung mayroon, kapag nanghina ka, pumunta ka doon sa mga halaman sa mga kawayapusan mo. Huy! Energy! Oh! Energy! Salamat po sa energy, man! Hallelujah! Amen! Oh. Alam niyo po, totoo mo. Maniniwala kasi hindi. Yan po ang scientifically nibigyan ng Panginoon kapag nanghihina ka. Kaya maganda kapag mayroon kang may mga kahoy ka nakita. Lalapitan mo. Uy, kahoy. Energy na bigyan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Oh, nasubukan niyo ba yan? Yan ang sikretong pangalawang utos ng Panginoon. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise God! Pangatlo, daily exercise. Lahat ba sabi? Daily exercise. Kaya mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan ay sisigla! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Para nagsigla ka, may exercise ka. Ayaw mo kumilos. Lagi mo lang upo, lagi sakay, ubos. Binigyan ka ng paan ng Panginoon. Lagi upo, lagi sakay. Kaya, mapaparalyze ka talaga. Ang utos ng Panginoon, mag-exercise ka. Di ba? Amen? Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, to maintain healthy, exercise vitality through regular physical activity. Amen ba? Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan ay sisigla. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen! Yan ang kaya na guys. Nagsisino ba nag-exercise tuwing umaga? Bakit marami pong malaking tiyan, dambuhala na, hindi na succeed? Kasi kulang sa exercise. Alam niyo po, scientifically, totoo yan, huwag kayo masaktan ha. Mga kapatid, sorry lang sa mga matataba. Malusog yan. Pero po, kung gusto maging malusog talaga, mag-exercise ka. Lahat na sabi, mag-exercise ako. Tuwing umaga. Amen, hallelujah. Amen ba? Alam niyo po, yan ang sikreto. Ang mag-exercise, hindi na, wala na akong panahon mag-exercise. Alam mo sikreto mag-exercise? Hindi po. Matagal, kahit lang 5 minutes o 10 minutes. 5 minutes o 10 minutes. Mahirap ba ang 5 minutes o 10 minutes mag-exercise ko yung umaga? Sinasabi wala kang panahon. 5 minutes, di ba kwentuhan ka? Tawa ka ba mong kwentuhan? Hindi ba? Palakpan natin ang Panginoon. Lahat palakpan natin ang Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Amen! Yan po kinakailangan. Sabi mo sa katabi, mag-exercise tayo tuwing umaga para lalakas sa siglang ating katawan ha. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Amen pa? Pangapat na utos ng Panginoon. Everybody, sunshine. Amen. Sunshine in the morning. Sunshine every day. Amen ba? Ibig sabihin, magliliwanag palagi. Amen. Kaya ang araw, binigay ng Panginoong araw yan para may vitamin at yan ang libre ng vitamin binigay ng Panginoon. Ang hininga, vitamin ng pain, ang lupa. Alam niyo po mga kapatid, kapag kahit wala kang makuno, yung sa mga halaman, apakapakan mo yan, mga halaman, mag-energy yan sa'yo, tanggalin mo ang paa mo, at tanggalin mo tanggalin mo shoes mo, tanggalin mo shoes mo sa mga medyas mo, apak-apak ka dyan, energy, exercise ka, energy, amen ba? Gano'n rin, kinakailangan mo lang, hallelujah,
magpasikat ng araw. Alam mo, pag sikat ng araw, hindi ka matagal, kahit lang 10 minutes na pasikat ng araw, tuwing umaga, maganda sa katawan. Amen ba? Para maging masiglang ating katawan. Amen ba? Hallelujah. Lahat mo sabi, amen. Magpasikat ng araw kahit ng 10 minutes lang. Huwag mo sabihin, wala kang panahon. Habang ka na-exercise, nagsikat ka na. 10 minutes na yun. Kasama na yun. Hindi ba? Hello? Kaya huwag tayo naging kuluntoy na, may sakit ako. Mga kapatid, malakit na yung katawan ko. Mga kapatid, totoo, may sakit yung katawan. Kaya binigyan ng Panginoon ng utos para tayo ay maging maliksi ang ating katawan sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yes, God. Nalulungkot ako, mga kapatid, dahil ay ba, wala yung Christian na siguro. Ngayon eh, crusade nga eh. Crusade nga eh. Pero hindi tayo nag-invite ng speaker, si pastor mo, siya mag-crusade. Ngayon, sino mong tatanggap sa Panginoon para maging healthy yung katawan? Praise God. Lahat tayo tumanggap sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, hindi pa tumanggap sa Panginoon, mga kapatid mo, mga anak mo, akayin nyo magtanggap sa Panginoon para maligtas. Eh, ba pala wala Panginoon? Ang kaligtasan sa Panginoon! Oh, sunod. Kaya, mula ngayon, sabihin mula ngayon, magpasikat ko na sa araw, kahit 10 minutes lang, araw-araw. Di ba? Gagawin niyo ba yan para maging masigla ang ating katawan? Amen? Hello? Sabi niyo, ayaw ko na yan. Sarap ko matulog. Ay, matulog ka. Mabuti kung magising ka, okay. May pa. Babalik sa tulog yun. Panglima, proper rest. Ang sabi, proper rest. Panglima, tulog. Tulog. Alam niyo po, ang tulog ay bigay ng Panginoon niya. Kinakailangan matulog ka talaga ng tama. May ba? Matulog ka talaga ng tama. Alam niyo po, the prioritize adequate rest, including the regular sleep. It is the principle of Sabbath. Sabbath is rest. Kapahingahan. Alam niyo po ang tulog? Ang tamang scientifically matutulog tayo at ma-regenerate ang ating katawan scientifically. Ang tulog pala yan mula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4, yun ang rejuvenation sa katawan. 10 to 4. Yan ang rejuvenation sa katawan. O iba, magdamag, napupuyat na, walang tulog. Madali kang mamatay dyan. Magkasakit ka dyan. Kasi scientifically, ang gusto ng Panginoon, matulog tayo 10 to 4 or 5. Kapag 10 na, dapat ay tigil sa trabaho. Magpahinga ka to rejuvenate ang iyong katawan. I-rejuvenate ang iyong katawan. Scientifically yan, ang katawan natin. Ang sasakyan, subukan mo mag-rahe. Ay, ayusin yan. I-check up ang mayroong spare part niya yan. Nakapagtakbo na takbo ka lang. Hindi yan, hindi yan, maayos. At ang pag-ayos pala sa panahon alas 10 hanggang alas 4 o 5. At sabi, 10 to 4 or 5. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yan ang tamang pagpahinga. Yan sabi, yan ang tamang pagpahinga. Yan ang panglimang utos ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? May nakuha ba kayo? Pang-anim. Always temperate. Always temperate. Ibig sabihin, lagi kang maging kalmante. Kalmado ka lang, huwag kang mainitin ang ulo mo. Kapag mainitin ang ulo mo, tataas ang alter pressure mo. Sabi, always temperate, kalmante ka lang. Dahan-dahan lang, huwag kang pabigla-bigla, huwag maging ang ulo. Kaya may kasabihan, ang taong tumakbo na matulin, kapag matinig ay malalim. Kaya kung sabihan, you are, mga kapatid, slowly but surely. Kahit lang dahan-dahan, pero tiyak man. Ang taong tumakbo ng mabilis, wala pong kasiguraduhan. Kaya nga, sabi dito, the proper moderation and abstain
from all the harmful substances, which is alcohol, tobacco, drugs. Kaya kailangan iwasan natin yan. Kaya, ang mga bagay na yan, iwasan natin. At ngayon, ang mga bawal, ay saan, nakuha mo kayong bawal, Pastor? Ay may nasaktan ko sa atin, sinabi kong bawal. Moderation lang, kalmanti ka lang. Ibig sabihin, minsan-minsan, pero kung minsan-minsan, nalagi-lagi na. Hello? Sa minsan-minsan, hanap-hanapin mo minsan-minsan, magilagi-lagi kayo nga. Ang sabi niyan, moderation lang. Ibig sabihin, unti-unti lang, dahan-dahan lang. Palakparan din ng Panginoon. Dahan-dahan lang. Huwag pabigla-bigla. Huwag mo pilisan, dahan-dahan lang. Amen ba? Dahan-dahan, mga kapatid. Huwag na. Dahan-dahan kumilos. Dahan-dahan mag-isip, huwag pabigla-bigla. Dahan-dahan lang mag-usap. Yan ang lahat ng temperate. Maging mahinahon tayo lagi. Lahat na sabi, maging mahinahon lagi. Amen. Palakparan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan po ang sabi ng Panginoon. Praise God. Pito, a lot of water. A lot of water. Ang a lot of water stay dehydrated for health using water both internally and externally. Ang katawan natin binubuo ng 70% water. 70% water. Kaya kapag kulang ang ating iniinom na tubig, ma-dehydrate ka. Ibig sabihin, manunuyo ka. Para masiglang katawan mo, uminom ka ng, mga kapatid, tamang pag-inom ng tubig. Tamang pag-inom ng tubig. Alam niyo po, pag-isip natin sa umaga, tinulo ko natin yan na, uminom ka na isang basong maligam-gam na tubig. Pag-isip mo sa umaga, pero magmumug ka muna kasi mapapabunangan natin. Imumug mo muna yan. Pagkatapos pag nakamumug ka na, uminom ka na isang basong tubig. Amen ba? Yan ang tubig pala maganda. Kapag maligo ka, bago ka maligo, 1 hour, uminom ka ng isang basong tubig. Sino naligo dito? Kapag bago ka maligo pa, uminom ka pala ng isang basong tubig. Amen? Bago ka kumain, 1 hour, uminom ka ng isang basong tubig. Huwag ang malamig ah. Natural lang. Huwag kayo malamig. Kaya marami na mamalat, napapaos dahil uminom na malamig. Akala malamig sa katawan, gusto mo, masisira ang digestive system mo dahil ang katawan natin ay warm. Kailangan natin ang natural na. Hello? At bago ka matulog, uminom ka ng isang basong tubig. 1 hour before you sleep. Yan ang sikreto ng alusugan sa katawan. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Woo! Palakpan natin ang Panginoon! Lord to God! Amen! O, mayroon ka man ng tuwan. Ang hindi dito nakarinig, ay kinig na lang sila. Amen! Pangwalo, nutrition. Ano sabi? Nutrition. Alam niyo po, ang nutrition, yan ang kainin mo ang pagkain na masustansya. Lahat na sabi, kainin mo ang pagkain na masustansya. Nourish your body with a balanced plant-based diet, rich on fruit, vegetable, and whole grains. Balanced diet. Kaya nga, kumain po tayo ng nutrition food. Food that will give you nourishment. Pagkain na vitamin sa katawan mo. Ano bang kinakain mo araw-araw? What is your lifestyle? Baging sakitin po ang tao dahil because of their lifestyle sa kanilang kaugalian, sa kanilang mga ginagawa araw-araw. You need to accept it. And admit na maraming sakitin dahil sa lifestyle niya. Kinakain niya.
Araw-araw. Kaya kung anong kinakain mo, yun ka. Kapag kumain ka ng lagi kong may kimikal, bukas makalawa, kuluntoy ka na. Dahil ang purong kinakain ay hindi sariwa, hindi fresh, puro po preservatives. Kaya kailangan ang natural binigay ng Panginoon, walang preservatives. Ang gusto na po yun ay natural. Fruits, vegetable, Panginoon. Yan po ang utos ng Panginoon. Yung palakpan natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Yan sa Genesis chapter 1, verse 30. Kaya nga, gusto po ng Panginoon, plants, fruits, and herbs. Amen? Nutrition po. Kaya, ay, ayaw ko naman yan. Nakakasawa palagi yan. Pero, kung nasasawa ka dyan, you will eat moderately, ibig sabihin na kunti-unti, at balanced diet. Ibig sabihin, balansihin mo lang. Kapag nagsawa kayo, balansihin. Kumakain ka man doon na hinahanap mo, pero balansihin mo na huwag lumabis. Di ba? Palakparan din ng Panginoon. Amen! Balanced diet, ibig sabihin, mga kapatid, balansihin mo lang. Na yan ba ay nakabuti sa iyo, pero kapag lagi-lagi na, nakamatay sa iyong katawan. Amen ba? May nagsitiso dito sa akin nung nakaraan dahil sa pinapangarap at pinagbabawal. Ay, hindi ako nagbabawal sa inyo. Paalaala lang yan. Palakparan din ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen ba? Palakparan ng Panginoon! Hallelujah! Lord, chika. Amen ba? May nakuha ba tayo na walong utos sa Panginoon? Amen ba? Nandiyan na ba kayo? Palakparan ng Panginoon. Lord, salamat po. Hallelujah. Maging malusog. Proteksyon tayo ng Panginoon. Hinga natin ng Panginoon. Maghihinting ating katawan. At hindi tayo, mga kapatid, sakitin. Kung may sakit ka man, sabi, Lord, pagalingin mo ako. Dahil lisin mo lahat mga sakit po, Panginoon. Pagkagalingin ka na ng Panginoon. Pagkatapos, hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon. Ito ang utos ng Panginoon. Ngayon, kapag hindi ka sumunod dito, patay kang bata ka. Maaga ka pa 6 feet below the ground. Kaya marami pong mga kapatid na namamatay, ating mga mahal sa buhay, kasi hindi nasunod ang utos ng Panginoon. Gusto mo natin sila mabuhay, nilabag mo ang utos ng Panginoon, you will suffer the consequences. Dahil sinabi sa James chapter 2, mga kapatid, chapter 4 verse 17, to know Him to do good, and do it not to Him is sin. Alam mo mabuti at hindi mo ginagawa ay kasalanan. Kaya gusto mo maging mabuti ngayong katawan, sundin mo ang utos ng ating Panginoon. Hallelujah! Upang mahaba ang ating buhay! Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen! Praise the Lord! Ang protection ng Panginoon. Yung balita ko, pupunta natin sa balita ngayon. Tapos natin sa kalusugan. Hindi ka naman tayo. Mga kapatid, sabi ba nila, the Philippine Sea lies a sleeping giant. The Apocalipse, Caldera, the largest known supervolcano on Earth. Yan na ba ba? Ayan ang Apolaki, Caldera. Yung mahiganti daw na na volcano. Yan tinatawag na Apolaki ay nilagay doon sa Dagatis daw sabi dyan, si Apolaki. Ang Caldera, ibig sabihin, napakalaki. Napalaking bunga ng volcano, pinakamalaki sa buong daigdig. Ibig sabihin, narito lang sa Pilipinas. At natutulog, sabi dyan, matagal na million years na natutulog. Kapag sumabog, magising po si Apolaki, tunaw, malulusaw. Isipin, magbuga ng labayan, tunaw. Tunaw po ang Pilipinas. Hindi ba ang lugar ng isang syudad na yun na natunaw sa pagsabog ng volcano? Yung Mount Olympus. So yun po. So Apolaki na yun, kinakailangan mag-pray tayo sa Panginoon. Nandito tayo sa prayer na kailangan iligtas tayo ng Panginoon sa kapahamakan
Kaya tayo ay nalangin the divine protection. Iligtas tayo ng Panginoon sa kapamakan. Ano ba sabi mo? Iligtas ako ng Panginoon sa kapamakan. Iligtas tayo ng Panginoon sa kapamakan. Sa anumang kapanganiban, anumang kamatayan, anumang lindol, anumang pagwasak. Iligtas tayo ng Diyos. Amen ba? Amen? May balita. Nandito na sa balita. Praise God. Canlaon volcano erupted in Negros Occidental noong October 24. Ang Canlaon, saan yan? Doon na sa aming lugar yan, sa Negros. Pinakamalaking volcano. Doon yun, sa lugar namin. Subasabog dyan. At iba nag-evacuate na dahil lumalabas ang usok at ang mayroon pong aspol. Kung paano sumabog ang Mount Pinatubo, nakarating pa nga ang aspol niya doon sa sa Amerika. Kaya, salamat sa Panginoon. Mayroon pong Diyos na mag-iingat sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, mayroon Diyos na mag-iingat sa atin. Amen! Another! Mga kapatid, yan ang mga pupunta na sa balita, mga kapatid, para hindi kayo magsawa. Kasama ba kayo? Amen! Punta na sa balita. Ang sabi mga kapatid, 2 minutes ago, the powerful earthquake in the Philippines building collapse. Doon po, mga kapatid, sa Davao del Norte. The Philippine ruins powerful earthquake in strike on Mindanao. Hundreds dead, 1,000 homeless. Mga kapatid, doon sa Mindanao. Noong October lang, mga kapatid, doon October 21. Ibig sabihin, yan po ang mga paalaala ng Panginoon, pangalabit ng Panginoon sa mga tao na nakakalimot sa Diyos. Sa mga hindi nakalimot sa Diyos, ingatan ng Panginoon yan. Maglakbayan ng Panginoon. God will protect His people! Amen ba? Hallelujah! Amen! Amen! Praise God! Ano lang? Ito naman, sunog. Sunog sa Malabon City. Itong week lang ito. Itong week na itong linggo na ito. Mga kapatid, Malabon fire, nasa 1,000 family na wala ng tirahan sa 7 oras na sunog sa barangay Katmon. Hello? Yan ang tingnan mo yan, nasunog lahat. Itong week lang yan. Kaya huwag tayong kapanti na sabi okay ang bahay mo. Kailangan natin ng prayer sa Panginoon, di ba? Amen? Kailangan natin ng prayer sa ating Panginoon! Hallelujah! Yan ang gusto ko ng Panginoon para hindi tayo pahamak. Di ba? Amen? Nandiyan ba kayo? Ay, Japan! Mega earthquake hits Japan again. 5.74 earthquake hits doon sa Japan earthquake and Hokkaido, Tokyo. Yan mga kapatid. Tumama sa kanya. Di naman, kasira-sira ang mga lugar nila, pati ang mga lupa nila, highway. Yan po. In China, Quanzhou, collapsing mega flood, drone, trade hog, and skykeeper, vanish million in perils. Kasira-sira po ang kanilang kabahayan dahil po sa mega flood. 2 minutes ago in China, over 290,000 victims in thirst, over 21,000 homes was submerged. 21,000 homes na submerged. Nalubog po sa baha. Hello? Ibig sabihin, naririto na tayo sa mga paalaala ng Panginoon. Hallelujah. Yan. China rin yan. Nakalubog ka mga kotse nila. Huwag mo pagmalaki ng kotse mo. Ilubog ng Panginoon. Balas ng Panginoon kotse niya. Ha? Yan. Kailang bahay na lubog. Ayan. Nalubog-lubog yan. Umabot halos sa atin. Hello. Dahil narito sa ating kapanahonan, the days of Noah has come. The days of Noah have come. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 20, and hallelujah, where sometimes the long suffering of God waiting in the days of Noah when the ark was preparing, wherein 8 souls were saved by water. Walo lamang ang naligtas sa kapanahonan ni
8 lamang. Bakit 8? Dahil ang iba ayaw maniniwala. Kapag hindi ka maniniwala, nasa iyo. Hindi ka pinipilit ng Diyos. Kung gusto mo kaligtasan, accept it. But I don't want, it's up to you. Nasa iyo yan. Kaya nga, paalaala. Hallelujah. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Paalala ka sa amin na magbalik loob kami. Hallelujah. Manalangin kami sa iyo po, Panginoon. Amen ba? Manalangin tayo sa ating Panginoon na siya ang ating kaligtasan. Na siya ang ating, hallelujah, buhay. Kaya, mga kapatid, para tayo po, hallelujah, ingatan ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, ibigay sa atin ng Panginoon. Put on the armor of God. Lahat masabi, ilaga ang sandata ng Diyos. Kailangan isuot natin ang sandata ng Diyos. Lahat sabi, isuot natin ang sandata ng Diyos. Palakparin ng ating Panginoon. Amen ba? Isuot mo. Number 1, mga kapatid, ay ang helmet of salvation. Kaya nga, kapag masakay ka sa motor, mayroong helmet yan. Ang iba ngayon, mga estudyante ngayon, pinabili ng school ng helmet dahil magkalindol daw. Di ba? May mga anak kayo, si Kirenyo, bakit binili yan? Sabi ng school, mabili ng helmet dahil kapag maglindol, may helmet daw para hindi ka tamaan. Utos pala ng Panginoon, maglagay ka ng helmet. Palakpan na ng Panginoon, amen ba? Helmet, amen ba? Sombrero o kalo o kaya helmet, ibig sabihin, panangga sa ulo mo kapag hindi ka masaktan. Palakpatin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Amen! Amen ba? Panangga sa iyong ulo. Ano? Breastplate of righteousness. Kinakailangan dibdib natin magkaroon ng breastplate. Yan ang tawag. Baluti. Baluti sa ating dibdib. Alam mo, baluti sa dibdib natin, kinakailangan lagi tayong right sa Panginoon. Matuwid tayo sa Panginoon. For God hated the righteous people. Sabi sa James 5 verse 16. God, hallelujah, hated the righteous. The prayer of the righteous of ability. Ang panalangin ng matuwid ay maningin sa Panginoon. Nanatili tayong matuwid sa Panginoon. Nasabi, maging matuwid tayo sa Panginoon. Yan ang ating pong pananggalang. Yan ang ating baluti. Palakpanan natin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Diyan ba kayo? Amen? And then, kailangan natin ang belt of truth. Kailangan natin para hindi tayo matanggalan. Kailangan natin mabibigkisan pa tayo ng katotohanan. If you will stay in the truth, nothing but the truth, God abides you. God is a truth. As true God. Hallelujah. Kaya sabi niya, John 17 verse 17, sanctify thy words with the word is truth. Pakabanalin mong iyong mga salita. Dahil ang salita ay totoo. Totoo ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan mabigkisan tayo lagi ng katotohanan. Ngunit kapag ikaw ay sinungaling, sino dito may sinungaling pa? Kapag nagsinungaling ka, kaibigan, ang demonyo ay mananang sa iyo. Diba? Huwag kayong masaktan. Dahil po ang sinungaling ay kampo ng demonyo. Kampo ni Satanas. John chapter 8 verse 44. Your father is the devil and the father of all lying. Ang ama niyo ay si Satanas na ama ng kasinungalingan. Kaya para wala kayo sa kapahamakan, manatili tayo sa katotohanan. Palakparan natin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kailangan natin ang ating paa para hindi masugatan. Kailangan natin ng kapayapaan. Amen ba? Alam sabi kapayapaan. For God is a Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6. Unto a son is born, unto a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Kapayapaan, hindi tayo anak ng aguluhan, kundi anak ng kapayapaan. Diba? Sa 1 Corinthians 14 verse 33, God is not the author of confusion and trouble. He is the author of peace and order. Kapayapaan. Amen. Mapalakparan din ang Panginoon. Amen ba?
kaayusan. Huwag ang kaguluhan, huwag ang kasiraan. Hindi ba? Amen? Sunod, kailangan mo ang shield of faith. Shield of faith. Kaya nga, ang utos ng Panginoon ay pagtitiwala yan ng faith. Dahil faith moves God. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang lumalapit sa Diyos, siya ay masigasig, magbibigay ng gantimpala sa mga nagtitiwala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, kumautosan. Amen ba po rin natin ang ating Panginoon? Yan ang ating pananggalang labang po sa gawa ni Satanas. At ang sunod po ay ang sword of the Spirit. Ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Lahat masabi, the Word of God. Kailangan mo palagi ang tabak ay ang salita ng Panginoon. In Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged swords, piercing even to the dividing of the soul and spirit, and even in the joining of the marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita ng Panginoon ay matalas sa magkabilang talim, tumatagos hanggang sa kaluluwa at espiritu. Ang salita naman ng Panginoon ay tumatagos, tumatama hanggang sa iyong kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, may katunayan na ang tao may kaluluwa at mayroong espiritu. Palakparin din ng Panginoon. Yan po. Kaya nga, put on the whole armor of God so that you may be able to stand firm against the tactic of the devil. In Ephesians chapter 6 verse 10 to 11 to 18 po. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Kung memorize mo yun, maganda mga kapatid. Memorize natin yan. Kaya kailangan natin memorize yung mga kapatid. Dahil po, panghuling 18, ang sabi niyan, always praying the prayer with supplications with intercession for the saints. Always praying, always with supplication, intercession for the saints. Lagi po tayong nanalangin. Ang panghuli ng araw natin ay ang panalangin, mga kapatid. Na kaya mayroon tayong prayer warrior. Ang panalangin natin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Amen? Praise God. Gusto nyo ba ba? Amen. Panghuli na lang, mga kapatid. Itong panghuli. God promises to protect you. God promises to protect you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 1, I will answer when you call Him. Number 1, pangako ng Panginoon. Para ingalan ka ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya. Hindi tumawag sa doktor, ha? Tumawag muna sa Panginoon. Di ba palakpadan ng Panginoon? Dahil sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Magpakita ng Panginoon ng himala at kababalagan na hindi mo nakikita. Tumawag ka sa Panginoon, kaibigan. Tumawag ka sa Panginoon, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi sa Mark chapter 16 verse 15-17, hallelujah. At sabi ng Panginoon, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpent. If they drink deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Means to say, we need to exercise the declaration of the power of God. We need to exercise the healing power of God. We need to exercise to announce, to pronounce the power of God. Amen ba? If you are believers, if you are baptized in the name of Jesus Christ, you will be saved, you will be protected by the promises of God. Amen po rin ng Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon. Amen ba? Kailangan natin, ngayon ang araw ng prosesya natin, dapat may mabautisman kung hindi pa nabautisman dyan. Sino pa hindi nabautisman dyan? Wala din, nabautismado na lahat. Kinakain mga araw tayo mabautisman. Yan ang pangako na pa yung parang proteksyonan sila ng Panginoon. Kapag hindi ka nabautisman, kaibigan ka, nakinig ka sa talagang Panginoon, walang proteksyon sa'yo ng Panginoon. Dahil ang proteksyon ng Panginoon ang nabautisman sa Kanya, mga kapatid. Amen ba? Hallelujah! Amen! Lahat mo sabi, Amen!
Panginoon tiyak araw-araw. Kung ano? Kung araw-araw kung ano? Kung humingi ka sa Kanya ng patnubay. Di ba? In Proverbs chapter Hallelujah. 3, verse 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ang lahat ng iyong ginagawa, humingi ka ng patnubay sa Panginoon, humingi ka ng promiso sa Panginoon, humingi ka ng gabay sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Bakala ka ng Panginoon. Amen. Huwag ka makalimot sa panalangin. Bago kang tumayo, manalangin ka. Bago kang sumakay, manalangin. Bago kang gumawa, magpe-pray. Yan ang simply everyday pag-iingat ng Panginoon. Hallelujah. Kung wala kang karunungan, ang sabi na pa yun sa James chapter 1 verse 5, if any man lack wisdom, let him ask to God, for God give it liberally and upbraideth not. Kung wala kang karunungan at kaalaman, humingi ka sa Diyos at ibigyan niya Kanya na karunungan at kaalaman na hindi siya nanumbat sa iyo. Purihin ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Promise 3, you have protection. Ang protection ng Panginoon, kailangan, kung na-memorize mo ang Psalms 91, na-memorize mo ng Psalms 23. Sino ka-memorize ng Psalms 23? You need to memorize every day. Every day, that you will not forget. Amen ba? Amen ba? Kaya may awit, the Lord is my shepherd. Awitin mo palagi araw-araw yan. Dahil yan ang protection mo. Kaya nakasabihin mo sa Panginoon, ang Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He stirreth my soul in the path of righteousness. For His name's sake, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan pangako ng Panginoon. Proteksyonan ka ng Panginoon kahit pa dumating ang kapahamakan. Ba? Amen? Pang-apat na pangako ng Panginoon, I will sleep peacefully. Matulog ka na mapayapa. Bakit? Dahil ang Panginoon na sa iyo. Sabihin mo sa John chapter 16 verse 23, in this world, ye shall have tribulation. In me, you will have peace. At sabi niya, be of good cheer. I have overcome the world. Nagtagumpay ka sa mundo at kahit mapayapa ka, ang mundo magugulo, ang mundo nasisira. Ngunit, ano mangyayari? Payapa ka pa rin. Amen ba? Dahil ang Panginoon na sa iyo. Amen ba? Hallelujah. Amen? Pangako, promise 5, I will give you away. Bibigyan kanya ng paraan. Kung, tumawag ka sa Kanya. Dahil sa Romans chapter 13, verse 13, for they that call upon the name of the Lord shall be saved. Ang Panginoon naghahanap ng paraan. Hallelujah. Iligtas ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, iligtas ka ng Panginoon. Hallelujah. Tumawag ka sa Kanya. Iligtas ka. Pang-anim na pangako niya, I will give you the victory. Bibigyan niya tayo ng victory. Amen ba? Bibigyan tayo ng Panginoon ng victory. Ang Panginoon magbigay sa atin ng victory. Bakit? Hallelujah! Sabi sa 1 John chapter 5, verse 4. Ano sinabi sa 1 John chapter 5, verse 4? Whosoever born of God overcometh the world. Even, hallelujah, our faith that overcometh the world. Ang pananampalataya mo, ang magtagumpay sa Diyos, kapag ikaw ipinanganak na sa Diyos, puri ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Kapag ipinanganak ka sa Diyos, ipinanganak ka na sa tubig sa Espiritu, ingatan ka ng Panginoon. Hallelujah! Magtagumpay ka! Hallelujah! At walang masama makagalaw sa iyo. 1 John 5 verse 18. Another verse po, mga kapatid. 1 John 5 verse 18. Whosoever born of God keepeth himself, and the wicked one touch him not. Walang makagalaw sa iyo. Yan protection ng Panginoon sa iyo. Amen ba? 1 John 5 verse 18, another verse.
Hindi ko na nalagay mga kapatid. Itagdag nyo na lang mga kapatid. Alakpan na ng Panginoon. Amen ba? Hello! Ngayon po, araw ng kaligtasan. Ngayon, huwag natin ipabukas. Kung sino pang hindi pa nabautisman dyan, tumasak kamay para magpabautismo ka. Magpabautismo doon na lahat dito. Ang hindi pa nabautismo, magpabautismo ka dyan para maligtas ka. Pag ayaw mo tumanggap, nasa iyo, hindi kita pipilitin. Ngunit po, ang kaligtasan ngayon, sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, today is the day of salvation. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, huwag natin ipabukas. Dahil alam mo, hindi mo alam ang iyong bukas. Mga kapatid, huwag mo ipagsabi bukas, ako gagawin mo, gagawin ko. Ang sabi mo, kung luluubin ng Panginoon. Kung luluubin ng Panginoon. Diyon sa Proverbs 7, kung luluubin ng Panginoon. Ngayon po, kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, hallelujah. Kapag narinig mo ang salita ng Hebrews chapter 6, chapter 3 verse 16, if you hear the word of God, the voice of God, harden not your heart in this day of provocation na maghamon sa iyo. Kinakailangan huwag natin magmatigasin ang ating puso. Kapag hindi mo pa natanggap ang kaligtasan, tanggapin mo. Kung natanggap mo ang kaligtasan, iingatan mo. Hallelujah! Iingatan mo. Kailangan, praise God. Kakalingahin mo. Hallelujah! Kailangan mo. Hallelujah! Praise God. Bibigyan mo ng importansya ang salita ng Panginoon. Bibigyan mo ng suporta ang salita ng Panginoon. Bibigyan mo, hallelujah, ng alala sa salita ng Panginoon. Bibigyan mo ng pagganap, pagsunod sa salita ng Panginoon. Ang protection, ibig sabihin, kakalingahin ka ng Diyos. Hiingatan ka ng Diyos. Kukupin ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Gabayan ka ng Panginoon. Patnubayan ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Pagalihin ka ng Panginoon. It is the divine protection ng ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Hiniling ko po tayo tumayo lahat. Hallelujah! Let us pray to the Lord. Lumapit tayo sa Panginoon ngayon, kaibigan, kapatid. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I need your protection. Kailangan mo ang proteksyon. Kung mayroong dating manabigwan, huwag tayong kampante na walang bigwan. He that thinketh is standeth lest to fall, sabi po sa banal na kasulatan. Hallelujah. Ang siya nagsasabing nakatayo, ngunit siya'y mabuwal. 2 Corinthians 10 verse 12. Kaya gusto po ng Panginoon, magtitiwala tayo sa Diyos. Hallelujah. Magtiwala po tayo sa Diyos. Amen ba? Purihin ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon, sabihin, Lord, I need your protection. Lord, I need your healing. Lord, I need your touch. Lord, I need your Holy Ghost. Hallelujah. I need your power. I need your energy and strength po, Panginoon, Lord. Nandiyan, ibinahagi ng Panginoon. Ibinapangaral na sa atin. Ibinibagay na sa atin ang lahat. Wala tayong masisisi. Hindi tayo magsisisi kay nanay mo, kay tatay mo, kay pastor mo. Sisihin mo ang sarili mo. Ang revival wala po sa pastor. Ang revival wala po sa tatay nanay mo. Ang revival sa iyo. Kung tinanggap mo ang salita ng Panginoon, pinakinggan mo ang salita ng Panginoon, isinabuhay mo ang salita ng Panginoon, alalayan ka ng Panginoon, pakalingahin ka ng Panginoon, hallelujah, kakalungin ka ng Panginoon, hallelujah, sustayahan ka ng Panginoon. Kung tayo po ay lumapit sa Panginoon, let us come into the altar of God, unto the altar, hallelujah, from the grace of God. At sabihin natin, Lord, here am I, Lord. Hallelujah, give me protection every day. Give me protection from the calamity, from the big one. Give me protection from the COVID-19. Give me protection from sickness and diseases. Give me protection, Lord. Hallelujah, healthy body, oh God. Hallelujah, sa mga birthday celebrants. Salamat po, hallelujah, sa buhay yung binagalo sa inyo ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Salamat po, birthday celebrant ngayon. Si Dudong Caballero, hallelujah, God will give them blessing and protection, hallelujah. Sister Reme, hallelujah. Gano'n rin, hallelujah. Praise God, sap-sap. Kaya mga kapatid, hallelujah, gano'n rin po sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, bigyan mo sila ng protection ng bawat isa na rito po, Panginoon, Lord. Hallelujah, yasakala bala, yasakia, yasaka. Ayabala, yasakaya, sakia, yasaka. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa iyong pagkalinga sa amin. Hallelujah! Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa kalakasan. Ayasakala. Forgive us, O Lord. Forgive them, Lord. You need to accept your fault, your weaknesses.
your sin. Hallelujah. Tanggapin natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkakamali. You need to admit your lifestyle, your wrong lifestyle, maling mga buhay sa kinabubuhay mo, sa mga kaugalian mo. Sabihin mo, Lord, forgive me, Lord. I need to improve my life. I need to be healthy. I need your help po, Panginoon, Lord. I need your power. I need your protection, Lord. I need the sustaining power, oh God. Hallelujah. Hallelujah. God provide everything. My dearest God. Ayabalaya sakaya sakiya. Ayabalaya sakaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah. Bless everyone, oh God. Hallelujah. Nothing is impossible upon thee, oh Lord. In Jesus' name. Bless him po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Mga kaluluwa nito in the name of Jesus Christ. Bless him, Lord. Hallelujah. Bless him, Lord. Ang mga kaluluwa nito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sakalabalaya, sakaya, sakiya. Hallelujah. Touch them, Lord. Hallelujah. Fill them, Lord, by the Holy Ghost. Fill them by protection, oh God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By protection. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Filled by the power of the Holy Ghost. Filled with the power of the Holy Ghost. Filled with the power of the Holy Ghost. Don't be afraid. Don't be dismayed. Don't be discouraged. Don't be down. Hallelujah. With the power of God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Filled with the Holy Ghost fire. Filled with the Holy Ghost fire. Filled with the Holy Ghost fire. Yasakalabala. Yasakiya. Yasanda. In the name of Jesus. 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 Hayabala. Yasakaya. Sakiya. Yasanda. Hallelujah. 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 Praise be the name of God. Praise be the name of God. Bless him, Lord. Hallelujah, Lord. Bless him, Lord. Hallelujah, Lord. Lubos mo kagalingan, Panginoon. Safety, Panginoon, Lord. Ang mga pamilya, Panginoon. Panginoon, Bibi, sinabi ko po, tumalo sila kung wala sila rito. Patawarin mo sila, nawa sila mapuspos ng iyong protection, Panginoon, kung lumapit sila iyo. Maging masunurin sa iyo, Panginoon. Maging obedient sa iyo, Panginoon. Faith without work is dead. Nawa po, Panginoon, panampalataya nila. Magiging buhay po, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name! In Jesus' name, Lord, ingatan mo po ang anak po pa si Joseph, Panginoon. O, ingatan mo kami sa bigwan, no, darating man. Sa bigwan man mangyayari sa mundo. Proteksyonan mo yung mga anak po, Panginoon, Lord. Ito, Panginoon, Lord, hallelujah. Sa tumutong proteksyonan po, Panginoon, yung pamilya. Ganun din po, Panginoon, Lord, ang kalulong ito. In the name of Jesus, let your protection naman din in Jesus' name. In the name of Jesus, protection naman din mo, Lord. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, protection, Panginoon naman niyo, Lord, Jesus' name. In the name of Jesus Christ, Lord, sinalay po, Panginoon, Rapa, Panginoon, protection naman din, Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, salamat po. Ang protection mo po, Panginoon, patawarin mo, Sir Melisolis po, Panginoon, kanong magkulang pagkamali, Panginoon, Lord. Let the power of the Holy Ghost indwell upon Yasakala balaya sakiya yasanda kaya sakiya. Halabalaya sakaya sakiya yasanda. Let the power of the Holy Ghost dwell upon her. Yasakala balaya sakiya, Lord. Let the power of the Holy Ghost, Lord, hallelujah, from the Holy Ghost, Panginoon, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Hayasakaya yakiya yasanda kala balaya sakaya sakiya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, hallelujah, Lord. Brother, all Panginoon, fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Hallelujah, Lord. Si Brother Panginoon, Lord, hallelujah, Charlie, fill with the Holy Ghost. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, in Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.